I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Lord, ang mayroon tayo, Panginoon, ngayon, magpasalamat, Panginoon, at mag-celebrate, Panginoon, ng iyong kabutihan sa aming lahat, Panginoon. Lord, pagkalinis niyo, Panginoon, ang aming katawan, ang aming dugo, ang aming laman, ang aming puso, Panginoon. Lord, thank you, God, because you set us, Panginoon, apart, Panginoon, sa mundong ito. Lord, thank you sa iyong kabutihan na aming nararanasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal na mula noon hanggang ngayon ay kino-cover kami, Panginoon. Lord, kami ay namumuhay, Panginoon, sa iyong grace, Panginoon, sa iyong love, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa ating kakantahin, sinasabi na, Lord, God's love is deep. God's love is mighty. God's love is long. And sa bawat pagkanta natin ngayon, let us talk to God while worshiping. Your love is high, your love is strong,
love is gone. Your love is wide. Your love is deep. Your love is high. Your love is gone. Your love is wide. Your love, Jesus. Your love is deep. Your love is high. Your love is gone. Your love is wide. Your love is deeper than my view of grace. Higher than this earthly place. Longer than this road I travel. Wider than the God you feel. Deeper than my view of grace. Higher than this earthly place. Longer than this road I travel. Wider than the God you feel. Your love, Jesus, your love is your love is, come on, say, your love is strong, your love is fine, your love is deep, your love is high, your love is strong, your love is wide, your love is deeper than my view of grace. Higher than this earthly place, longer than this road I travel, wider than the God you feel, deeper than my view of grace. Higher than this earthly place, longer than this road I travel, wider than the God you feel, deeper than my view of grace. Higher than this earthly place, longer than this road I travel, wider than the God you feel, deeper than my view of grace. Higher than this earthly place, longer than this road I travel, wider than the God you Lord, thank you, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, na-define mo, Panginoon, the love, Panginoon, that your love is so deep, so high, so long, and so wide, Jesus. Lord, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na makasama ka namin. Thank you, Panginoon, for your tender love and kindness, Panginoon, na aming naranasan, Panginoon, saan mang lugar kami pumunta, Panginoon, saan man sulok, Panginoon, kami ng mundo, Panginoon, nariyan kayo, Panginoon, gumagabay sa amin. Thank you for your help. Thank you for your grace, Jesus. And Lord, right now, the only thing that our mouth has, Panginoon, is to worship you, Panginoon, is to praise you in spirit and in truth, Jesus. Lord, may we continue to experience, Panginoon, that your love is great, Panginoon. Your love, Panginoon, covers multiple of sins, Panginoon, sa aming buhay. Lord, thank you, Panginoon, because you aided us, Panginoon, sa panahon na malungkot kami. Thank you for your love, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa iyong hiling na binibigay, Panginoon, because of your love, Panginoon. Lord, we want to praise you, God. We want to celebrate, Panginoon. And we want to lift your name on high and continually bless you, O God, in spirit and in truth. Panginoon, palakpakan natin ang ating Panginoon. We deserve all in all. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, let's celebrate in Jesus. Let us bless you with all our soul, with all our mind, with all our physical body.
damage right now, Panginoon. Lord, thank you for your holiness. We worship you, Jesus. We worship you.
Let's say it naman, in Jesus that we live here. Every I need. Come on. Make your voice louder than before. His own the righteousness. We need Him more. Oh Jesus. Lord, I need you. Oh, I need. Let's say intimately louder. Siguro ngayon, kung may choice, tulog na lang po tayo, nakakaantok ang ganitong panahon. Pero ang mga tunay na lingkod ng Diyos at anak ng Diyos, inuuna ang kanilang Ama at pinipili na nasa lugar sila ng ating Ama. Alam niyo po, mahalaga ang ating personal devotion. Mahalaga po na nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray tayo, pero kasing halaga din po nun ang fellowship with the believers. Kaya po, praise God dahil nandito po kayo ngayon sa araw na ito. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Lord Jesus, we praise you and we glorify you. Tunay nga po na kayo ang Diyos na karapat-dapat ang lahat ng papuri at pagsamba. Panginoon, salamat sa oras ng aming pag-worship sa iyo, pagtataas ng iyong pangalan. Lord, tunay nga na ikaw ang aming kailangan sa aming mga buhay. And there's nothing better, Lord God, than the place where we can see you face to face, Lord Jesus. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, aming pong dalangin na kayo po'y mangusap sa amin na parang nga po bang kaharap lamang namin kayo at kayo ang kumakausap sa amin. Lord, prepare our hearts and our minds, Lord God, sa iyong mga salita sa oras na ito. At dalangin po namin na ito'y magbago ng aming buhay, magbago ng aming puso't isipan, at ito po ay maging mabunga sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa iyo po lahat ng papuring pagsamba sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Muli, magandang umaga po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil may boses na po ako ngayon. Noong mga nakaraang araw po, nagkaroon po kasi ng Sports Fest ang Unite. Bago po yun, inuubo na po ako, tapos tinulungan ko pa pong mag-practice yung Yale representatives ng District 1. So, syempre, sinisigaw po doon, nawalan po ako ng boses during the Sports Fest. Kailangan ko pong mag-preach. Yung mga nakarinig po ng preaching ko, para po talagang boses ng matanda. Kasi wala na po talaga. Ang dami ko pong moment doon na pumiyok ako. Di ba po, pag malat na malat ka na, parang pumipiyok ka. Pero praise God po dahil before po the preaching, nananalangin po kay Lord habang sila ay naglalaro, yung mga makikinig. Sabi ko, Lord, alam ko po ito yung katotohanan ng sitwasyon ko. Wala po talaga akong boses. Pero alam ko kung kaya ninyong gawin na pag nagsalita ako, magiging clear po ito sa lahat ng makakapakinig. Kahit yung katotohanan ko ngayon ay wala akong boses. Alam niyo po, praise God, umpisa pa lang hanggang dulo nakita po yung mga kabataan nakikinig, pati nung nagpe-pray na
At after po ng preaching, may isang pastor na lumapit sa akin, sabi sa akin, "Praise God, Ma'am Precious po kasi tawag sa akin, praise God, Ma'am Precious, clear as day." Napaka-clear po ng message niyo. Praise God. Alam ko kung hindi ako yun, kasi malat na po talaga ako. Pero ang Lord po ang kumilos, ang Lord ang nangusap sa buhay ng mga kabataan na nandun. Siguro po, ilang kabataan kaya yun? 200, 300 na mga kabataan na doon po nag-i-stay. At praise God po dahil napakinggan po nila ang salita ng Diyos na nagpapalaya. You will know the truth, and the truth shall set you free. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos at ang magpapalaya sa atin sa kasalanan, sa kalungkutan, ay ang salita ng Diyos dahil yun ang katotohanan. Praise God. Kaya po pag-uusapan po natin ngayong umaga ang katotohanan ng salita ng Diyos. Isa po sa mga very famous na chapter sa Bible ay yung Psalm 23. Ang Psalm 23 po ay paborito ng mga taong nagkukulang o kaya nagkakapot, kinakapot sa buhay. Dahil pag ito na ang dineklara nila sa kanilang buhay, na-encourage po sila. Ano po ba ito? Sige nga po, buksan po natin ang ating mga Biblia kung mayroon po kayo. Magbabasa po ako sa ESV or English Standard Version. Psalms 23 verse 1 to 6. Yung buong chapter po ay 6 verses lamang. Basahin ko po. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. And last verse, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. I will dwell in the house of the Lord as long as I live. Yun pa po sa ibang translation, habang ako'y nabubuhay, I will dwell in the house of the Lord. Napakaganda pong chapter sa Biblia, nakakapag-comfort at nagpapalakas ng ating loob. So ito po si David, sineselebrate niya ang guidance ng Diyos sa kanyang buhay. Tayo po, mga tao, mga nilalang, we are made to be dependent on God. Kaya wag po natin i-goal na dapat maging independent tayo. When we are independent from God, pag di tayo dependent sa Kanya, ang buhay po natin surely disaster po. Hindi po surely goodness and mercy ang susunod sa atin, kung hindi disaster. If we are independent from God, yung nagsasarili ka, hindi ka nakakonekta kay Lord. Tayo po ay designed to be dependent on God, just like how a sheep is dependent to its shepherd. Okay po, no? Pag ang isang tupa ay walang paskol, ligaw po yan. Kung saan mapupunta, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pagkain, pwedeng mangayayat, tapos mamatay na lang dahil walang nag-aalaga sa kanya. So we are all made to be dependent on our God. Nung nakaraang linggo po na pag-usapan natin na the floodgates of heaven will open. Ang ating Diyos po ay provider sa ating mga buhay. Praise God. At yun po ang totoo. At nararanasan po natin sa mga buhay natin. Katulad po, sa binasa natin sa Psalm 23, ang isang shepherd ay nagpo-provide sa sheep ng kanyang pagkain. Hindi lang po pagkain, pati po yung kung saan niya papahigain yung sheep niya. Sabi po dito, He makes me lie down in green pastures. Pag green po, ang damo, ang pastulan, malambot po ibig sabihin yung mga damo doon. Kasi pag medyo dry na siya, matigas, masakit po yun sa balat. Parang gano'n, So talaga, yung pinaka-the best place ang ipoprovide sa inyo yung shepherd. Meron pa po, He leads me beside still waters. Bakit po kailangan tahimik yung ng tubig? Ang mga sheep po kasi, mabilis silang mataranta. Very anxious po sila, Kapag ka po
maingay ang daloy ng tubig, takot po sila, hindi po sila iinom doon sa malakas ang agos ng tubig. So ano pong ginagawa ng mga shepherd noong mga panahon na yun? Idadala nila sa lugar na hindi malakas ang agos ng tubig. Pero kung malakas ang agos ng tubig, kailangan ng uminom ng sheep, anong gagawin ng shepherd? Kukuha po siya ng bato. Aharangan po niya, no? Para yung impact po ng tubig, daloy ng tubig, ay malalesen para lang makainom ang kanyang sheep. Kaya ganun po kamahal ng shepherd ang kanyang sheep. Katulad din po ng pagmamahal ng Diyos sa inyo at sa atin, no? So, He restores my soul. Napapagod po ba kayo? Napanghihinaan? I-restore po yan ng ating Panginoon. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Dinadala ka ng Diyos sa daanan ng tubig. Okay? Sa matubig na daan. Hindi ka po, never ka pong idadala ng Diyos sa isang lugar na magkakasala ka. Kaya pag sinasabi mo, dito ako dinala ni Lord, pero nagkakasala ka doon. Ay, baka po hindi si Lord ang nagdala sa inyo doon. Baka sariling desisyon nyo lamang. Because our shepherd will lead us into paths of righteousness. And, napakaganda po yung, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ibig sabihin, kahit po nasa bingit na ng kamatayan ng aking buhay, hindi po ako matatakot sa kung anong magagawa ng tao sa akin o magagawa ng kaaway sa akin. Bakit? Kasi kasama ko po ang good shepherd. Kasama ko po ang great shepherd ng aking buhay. Kasama ko ang Diyos. Praise God. Yun po yun. And then lastly, doon na tayo sa dulo, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So tayo po mga Kristiyano, dapat alam natin kung sino ang Diyos natin. Ang Diyos natin, describe ni Jesus ang kanyang sarili as a good shepherd. Kaya po siguro, di ba sa Baguio, pag pumunta kayo doon, may pinipilahan po kayo na ng pasalubong, yung good shepherd. So, mukhang doon nga po nang galing sa Bible. So, si Jesus po, describe niya ang kanyang sarili as a good shepherd. Ibig sabihin, hindi kanya pababayaan. Siya yung pastol na hindi pinapabayaan ang kanyang mga alaga. Meron pa pong verse sa Bible na nagsasabi, ang mga hireling, o kaya yung inarkila mo lang para mag-alaga ng tupa mo, wala yung pakialam sa tupa mo. Basta napakain niya na aalis na yan. Pero yung may-ari, ang Diyos na merong may-ari sa'yo, ang tatay mo sa langit, mayroong pakialam sa'yo. Hindi yung, sige, nakakain na yan, aalis na ako. Kaya pag may dumating na kaaway, na kalaban, na magnanakaw, ipaglalaban ka ng pastol mo. Iingatan ka ng pastol mo. Katulad ng ginagawa, di ba kung nanonood po kayo ng Super Bowl, kung may mga alaga kayo bata, nakikita po ninyo yun, na si David kahit sa bunganga na ng leon, kukunin pa niya yung alaga niya, sheep. Yung alaga niya, sheep. Bakit? Ganun po kasi ang mga may-ari ng mga sheep. Gagawin po lahat para mailigtas yung kanilang sheep. Ganun din po sa atin. So, we need to know who our God is. Pag alam po natin na ang ating Diyos ay nagpo-protect at ang ating Diyos ay nagpo-provide, hindi na po tayo mag-aalala. Meron na pong comfort sa ating puso dahil alam natin that our God supplies, our God defends, our God assures, and our God cares for His people. Pwede pong dumating sa pagkakataon ng buhay ninyo na parang wala namang may pakialam sa akin, o nakikita pa ba ako ng Diyos? Bakit ganito yung pinagdadaanan ko? Pag gano'n na po yung nasa naman ang isip natin, bumalik po tayo agad sa salita ng Diyos, kung sino ang Diyos sa ating buhay, at i-deklara po natin ito. Kasi po, ang kasinungalingan ng kaaway, yun po talaga yung magpapahina sa atin. Pero pag alam natin ang katotohanan, that our God protects and our God provides, yun po ang magbibigay sa atin ng comfort. Ngayon po, pag-usapan naman po natin, di ba po sabi, sa isang Kristiyano, wala nang gawat. Praise God, wala pong gawat sa isang Kristiyano dahil ang Lord nagpo-provide anuman ang season ng buhay mo. Punta na po tayo sa ating main text ngayon. Intro pa lang po natin yung sa 23. Sa Genesis 22. Very famous po ito kasi dito po, sinabi ng Diyos kay Abraham na kailangan niyang ialay ang kanyang anak na sino po ang anak na Abraham? Si Isaac.
ang kanyang hinintay-hintay na maging anak niya sa kanyang old age na ipinangako sa kanya ng Diyos. So sa Genesis 22, verse 13 to 14, ito na po yung pagkakataon na ready na po talaga sa Abraham. Iaalay niya na talaga si Isaac. Si Isaac, nandun na sa may altar. Ang kulang na lang, i-slaughter niya na, papatayin niya na talaga si Isaac. Sabi po sa verse 13 to 14, and Abraham lifted up his eyes and looked. Ano na kasi? Papatayin niya na po. No? And behold, behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. So nung ready na po kasi si Abraham, napatayin si Isaac, nagsalita ang angel, nagsalita at sinabi na huwag ituloy. Nagsalita ang Diyos, sabi huwag ituloy. Kaya, nung tumingin na siya, nakita niya merong ram na provide ang Diyos para yun ang i-offer instead of Isaac. Alam niyo po, nung binasa ko to, pinakita po sa akin ng Lord, provision will always come after obedience. Provision will come after obedience. Sa Abraham po, imagine niyo po, no? Yung po ang kanyang pinakamamahal, mahal na anak. Sinabi ng Diyos, ialay mo yung anak, wala pong reason kung bakit. Sinabi ko ba na, ialay mo yung anak, hayaan mo mamaya naman, magbibigay naman ako ng ram. Wala pong ganon. Pero dahil po si Abraham, grabe ang kanyang pagtitiwala sa Diyos at kilala niya ang Diyos. Kasi po, paakyat pa lang sila, nagtatanong na si Isaac, meron na po tayo ng mga panggamit sa altar. Nasaan po yung ialay natin? Anong sagot ni Abraham? The Lord will provide. Ang Diyos ang magbibigay ng alay na nilalagay natin sa altar. Ganon niya kakilala ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya po hindi mahirap sa kanya na magtiwala sa Diyos. So provision will always come after obedience. Kaya, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, huwag kang mag-alala. Provision will always come if you are obeying the Lord. Okay? Pag sure ka na ginagawa mo talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, huwag ka na pong mag-alala. Dahil yung provision ng Lord, lagi nandun. And the Lord's provision is always meant to glorify Him. Yung pre-provide po ng Diyos na kapalit ni Isaac, para po yun ay ialay para mag-glorify ang Diyos. So, kung nakarang Sunday po, nakita natin that the Lord will provide for you. Ngayon, ano naman pong gagawin nyo sa pre-provide sa inyo ng Diyos? Okay? Will you use it to glorify Him? Lahat po na nagmula sa Diyos, dapat po ibabalik natin sa Diyos. Hindi naman in a sense na pag nagbigay, ibigay mo ulit sa church lahat. Kung hindi, kung gagamitin mo yon, it should glorify the name of our Lord Jesus Christ. Kasi lahat ng provision niya, it's meant to glorify Him. It's meant to glorify Him. So mula po doon sa kwento ni Abraham, ni Isaac, nakita po natin that the Lord will provide pag ikaw ay nag-obey. So kung ikaw ay nag-obey, the Lord will always provide. Don't worry. Sino po dito yung naranasan namin dati pa sa kanyang buhay na pre-provide naman ng Lord ang kanyang pangangailangan? Lahat po ba tayo? Oo, amen. Praise God, ano? Huwag po sana natin kalimutan yung mga panahon na nag-provide ang Lord sa ating buhay. Don't forget His past provisions in your life. Commemorate it. Pag po commemorate, alalahanin. Kaya po si Abraham, kung naranasan niya ang provision ng Diyos, sinabi niya na agad, I shall call this place. Anong tanawag niya? The Lord will provide. Because on the mount of the Lord, it shall be provided. Pinangalanan po niya, no? Kasi dun yung parang way niya ng pag-alala. Dito sa lugar na ito, nag-provide ang Lord sa buhay ko. Sa inyo po,
Baka naman po nung nag-provide si Lord na ang saya-saya ninyo. Tapos ngayon na medyo parang sa tingin ninyo, kulang na kayo. Nalimutan niyo na yung noon na talagang nag-provide ang Lord sa buhay ninyo. Naranasan na po natin noon. At kayang-kaya kong gawin ulit ng Lord yun at higit pa doon. Praise God. So, commemorate what God has done before sa buhay mo and declare by faith that He will do it again and more. Okay? Lord, naalala ko po noon nung walang-wala na kami. Nag-provide po kayo at alam ko ngayon kaya-kaya nang gawin ulit. Declare it by faith. At makikita niyo po ang pagkilos ng Panginoon. Si Abraham, pwedeng isipin niya noong mga panahon ngayon na ito naman, ang Diyos na to, bakit ganun pa ang ginawa sa akin? Ganun-ganun, ano? Pwedeng ganun yung maalala niya dun sa mountain na yun. Pero he chose to remember it as a place where the Lord provided. Hindi niya nakita as talaga parang pinahirapan pa ako ng Diyos doon na talagang bigat-bigat ng loob ko, papatayin ko lang ako. Kundi nakita niya yun as a place where the Lord provided para sa kanya at pinakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. Siguro po nag-iisip kayo, bakit kaya sinabi ng Diyos na i-offer ni Abraham ang kanyang nag-iisang anak? Parang ang weird po, di ba? Na parang yung anak ko papatayin. Para ano? Ganito po kasi yun, ano? Si Abraham, ang pinangahawakan niyang pangako mula sa Diyos ay magkakaroon siya ng anak. Mula sa Diyos, ano? So kayo po, pag may hinihintay kayo kay Lord na promise na talagang, di ba, nag-anticipate kayo. At pag binigay na sa iyo yun ni Lord, talagang pahahalagahan mo. Siguro po, ganun din si Abraham, talagang mahal na mahal niya si Isaac. Hindi man po talagang explicit na sinabi sa Biblia, pero hindi ko kaya ginawa yun ng Diyos para i-test. Sino pa ba ang mas mahal na Abraham? Yung promise na ibinigay si Isaac o yung promise keeper, ang Diyos na nagbigay kay Isaac? Sino ba? Baka mamaya mas mahal na pala ni Abraham ang kanyang anak na hindi niya nasusundin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ito po ay test to see kung nasaan ang puso ni Abraham. Is he focused on the promise more than the promise keeper? Is he devoted to the miracle? Kasi miracle po si Isaac sa kanyang buhay eh. More than the miracle worker? Minsan po ang mga tao gano'n eh, no? Pag binigay na yung blessing, yun na talagang yakap-yakap mo yung blessing, tapos di mo na makita sa church. Nakalimutan na si Lord. Pag nawala na ulit yung blessing, hingi ulit ng tulong kay Lord, tapos binigay na ulit ni Lord yung blessing mo, wala na naman sa church. Anong pong patunay nun? Kasi yung puso po nila, wala talaga kay Lord. Yung puso po nila nandun sa material things, nandun po sa blessing, nandun sa promise, wala po dun sa promise keeper, wala po dun sa nagbe-bless. Nandun po sa creation, wala po dun sa creator. Kaya po, parang tinanong si Abraham noong mga panahon na yun, Isaac or Yahweh? Yung pinakamamahal mong anak? O ang Diyos na nagbigay ng pinakamamahal mong anak? Meron pong kanta, no? Ang sabi niya, na sana Panginoon, kapag chinek mo ang heart ko, you will know that I will love you more than the promise. I will love you more than the Isaac on the altar. Sabi gano'n, napakaganda po, no? Na pagka po ba pinalet go sa inyo ni Lord, yung mga bagay na pinakamamahal-mahal ninyo, malalet go nyo ba? Dahil mas mahal ninyo si Lord kaysa dun sa mga bagay na yun. Alam niyo ba nakasulat sa Matthew 6:21, ano po ba ang basis ng mga sinasabi ko po tungkol sa kung nasaan ang puso natin? Matthew 6:21 says, "For where your treasure is, there your heart will be also." Ano po, treasure, kayamanan. Kung nasaan po ang kayamanan mo, nandun din ang iyong puso. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang isang tao po, ang kayamanan niya, kadalasan dalawa lang po ito eh. Pera at oras. Okay? So your money and your time. Kung saan mo ini-spend ang oras mo at ang pera mo, yun yung tunay na mahalaga para sa'yo. So now, doon muna tayo sa money. Okay, yung money, para saan
saan mo ba nagagamit ang pera mo? Okay? Kung ginagamit mo siya pang sugal, naku po, grabe po ngayon ng online gambling, ano? Nakakalungkot po kasi ang dami po talaga mga hindi na makaahon dahil po doon sa online gambling. So, kung yung pera mo doon sa online gambling, ibig sabihin ang pinapahalagahan mo yung online gambling. Kasi doon mo dinadala yung pera mo. Yung oras niyo naman po. Saan niyo po ini-spend ang oras niyo? Kung ini-spend niyo po ito sa pamilya mo, ibig sabihin, binavalue mo yung family mo. Tama? Pag ini-spend mo naman to para manira ng ibang tao, ay, yun pala yung binavalue mo, yung makasira ka ng reputasyon ng iba. So kung saan niyo po ginagamit ang pera at oras ninyo, yun po ang inyong kayamanan. So where a person spends their money and their time is proof of what they truly value. Kahit po 10 beses, 100 beses ninyong sabihin na mahal ninyo ang Diyos, pero hindi naman po namin kayo nakikita kapag Sunday service, ay hindi po yun, kumbaga parang hindi valid. Kasi hindi po totoo. Kahit pumamalat kayo kasi sigaw na mahal niyo si Jesus, pero hindi naman kayo nagbabasa ng Bible, at hindi niyo kayang mahalin ang kapwa niyo, hindi po nagmamatch. Okay? So kung saan po ninyo in-spend ang pera at ang oras ninyo, yun po ang ipapakita kung nasan ang kayamanan ninyo. At nandun po ang inyong puso. Nakasulat po sa Matthew 6:19 to 20. Ito po ay si Jesus ang nagsasalita at sabi, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal." Yan po ay mababasa sa Matthew 6, verse 19 to 20. Sinasabi po ni Jesus, huwag na kayong huwag niyo nang i-dedicate yung buong buhay niyo para lang magkaroon kayo ng treasures dito sa mundo. Bakit? Kasi pwedeng kalawangin, pwedeng manakaw sa inyo, pero pag ikaw ay nag-impok ng kayamanan sa kalangitan, walang magnanakaw, walang kalawang na makakasira sa kayamanan mo noon. Minsan po may mga tao, tinitake po nila ito to the extreme. Na pag ikaw daw ay Kristiyano, dapat wala ka ng kahit na ano. Ganon, Kasi niliteral nila to, na dapat talaga hirap na hirap ang buhay mo. Kasi sabi, wag daw treasures dito sa earth, kundi sa heaven lang. Alam mo po, having wealth, magkakaroon ng pera, it's not the problem. Hindi po yun ang problema. Nagiging problema lang po siya kapag mas pinaprioritize natin ang kayamanan kaysa sa righteousness, kaysa sa godliness. Kapag po linggo, nanghihinayang ka sa kikitain mo for the day ng Sunday. Dahil nanghihinayang ka, parang pandagdag pa yun, sayang din naman. So, ibig sabihin, you're prioritizing your work over the fellowship with the believers. Ang Lord po, alam ang laman ng puso ninyo. Hindi po tayo pwedeng magsinungaling sa Kanya. Alam niyo kung nagdadahilan lang tayo, alam din niya kung totoo. Okay? Yung laman ng puso natin at yung mga desisyon natin. So, God rewards His people when they lead lives of sincere devotion and worship to Him. Sincere devotion and worship. Pag mahal mo ang Diyos, uunahin mo ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, ang tanging gagawin mo lang ay mga bagay na makapagpapasaya sa Diyos. At ang nagpapasaya sa Diyos ay ano? Sinusunod mo ang Kanyang salita. Habang sabi, do not neglect meeting each other. Kaya po napakalaga ng pag-attend ng Sunday service at ng mga gawain. So, ang pagkakaroon po ng pera, hindi masama, pero pag pinaprioritize mo yan, more than righteousness, more than God, more than the presence of God, doon po nagkakaroon ng problema. Dahil po, nakasulat sa Matthew chapter 6, verse 24, famous verse po,
no one can serve, ano po yun? Two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Okay, baka po ibig sabihin, pag nagsiserve na kay Lord, dapat wala kang pera? Ganun ba yun? Tapos kung may pera ka, imposible na mag-serve kay Lord? Ganun po ba ang ibig sabihin nito? Hindi po. Dito po, sa passage na ito, binabanggit ang concept ng pagkakaroon ng master. Okay? Pag may master po, ibig sabihin may slave. Okay? So, pili po kayo. Gusto niyo pong slave kayo ng Diyos o slave ng kayamanan? Napakadami ngayon mga kabataan. Ano? Alipin talaga kasi ako ng salapi. Kaya OT ako ng OT. Kaya sila, overtime ako ng overtime. Kasi alipin ako ng salapi. Mukha talaga kasi akong pera. Nakakalungkot po. Minsan matatawa ka, pero kung na-realize mo, shucks, sabi kong ganyan, nakakalungkot. Kasi parang puro pera na lang talaga ang laman ng kanilang isipan. So sa Matthew 6:24 po, mayroong master. May dalawa pong master. Isa ang master, ang Diyos, at isang master ang kayamanan, ang pera. Ngayon po, isipin natin na tayo, kunwari po ako yung slave. So kung master ko si God, at master ko rin ang pera, maguguluhan po ako kasi magkaiba sila ng iuutos sa akin. Si God sasabihin, i-prioritize mo ang pagpunta sa church. Si Manny, ang sasabihin niya sa akin, sayang naman yung kikitain mo ngayong Sunday. Okay? So ang mangyayari po, yung pong sinasabing, no one can serve two masters. Kasi pwedeng magalit ka na lang kay God kasi parang ito naman si God, parang pinagkakait pa sa akin yung kikitain ko ngayong Sunday. O kaya naman, pwede kang mainis naman dun sa isa na, paano yun? Wala na akong oras kay God. Pero yung pera kailangan ko pa. So you cannot serve two masters. You cannot serve God and money. Kasi contradicting po ang dalawa na iyon. So you're either a slave to God or a slave to money. So those who surrender themselves to God, following Jesus, sila po ay servants ni Lord. Nakasurrender ang buhay nila kay Lord. Pero, kung ang priority nila ay yumaman, kumita, at sinurrender na nila ang kanilang buhay sa kanilang mga trabaho at business, sila na po ay slave ng kayamanan or slave ng materialism. Ang mga slave po, nakadepende po sila sa kanilang master. Tama po ba? Kasi ang slave, naghihintay yan kung anong papakain sa kanya ng master, kung ano bang klaseng tirahan siya papatirahin ng kanyang master. So kung ang master mo ay kayamanan, you are being dependent sa pera. Pag wala ng pera, bad trip ka na maghapon, hindi ka na makausap ng mga kasama mo sa bahay. So, if your master ay ang kayamanan, you are depending sa money, dumedepende ka sa kayamanan to provide everything that you need. So, if you're devoted to money, din lang, umaasa ka na yung pera yung pag-asa mo sa buhay, na ito talaga, kaya ngayon ako pinag-aaral ko para makaahon kami sa kahirapan, puro gano'n na lang. Tapos susunod, magpapatayo na ako ng bahay, ganyan. Lahat na, puro tungkol na lang sa kayamanan. Tapos wala nang panahon para sa Diyos. Pero pwede din naman na slave ka or servant ka ng Diyos. Na nakadepende ka sa iyong master, sa kung ano ipapagawa niya sa iyo, at sa kung ano yung ipoprovide niya sa iyo. Yung demands ng master mo, si God, or master ng kayamanan, never po silang magiging magkaparehas. They will always compete. At alam niyo po kung ano yung pinaglalabanan? Di naman talaga, actually panalo naman na talaga si Lord. Pero ikaw, ano ang papanalunin mo sa buhay mo? Kasi po, si Satan, gusto niya nakawin ang number 1, oras po ninyo. Oras po ninyo. Kasi pag wala ka ng oras kay Lord, sa salita ng Diyos, napakadali po na pumasok ang kasinungalingan niya sa inyong mga isipan. So ngayon po, tatanungin natin ang ating mga sarili, sino ba talaga ang master ng buhay ko? Ang Diyos o ang kayamanan? Praise God po, dahil ang Diyos
ang tutulong sa atin. Na talikuran kung ang ating master ay ang kayamanan. At tutulungan niya na piliin natin siya, piliin kung ano yung mas mahalaga. When a person is sincerely serving God, hindi po ang kanyang buhay ay nakapaikot lamang o umiikot lamang sa kayamanan. If you're calling yourself a servant of God, hindi lang ikot ang buhay mo sa pagkita ng pera, sa pag-ipon. Because ang kayamanan para sa isang righteous person ay isang tool, okay po, na binigay ng Diyos para magamit for His purpose. Kaya po, praise God po, nagpapasalamat tayo sa mga kasamahan nating Kristiyano na talagang bless ni Lord ng mga milyon-milyon na kayamanan. Kaya nagkakaroon po tayo ng malalaking mga gawain, di ba? Sila po yung mga nagbibigay para magkaroon po ng mga malalaking conferences na libre. So, ang bigay po ng Diyos ay para sa Diyos. Ganun po yan, ano? At dapat tayong mga Kristiyano makita natin na gagamitin natin ito para sa purpose ng Diyos. Praise God. Kasi, there can only be one important thing sa buhay ng isang tao. Pag priority po, isa lang po yun, number 1. Wala pong number 2, 3, hindi. Wala. Actually, yung ano nga po yung word na priorities, parang hindi po yun kasi plural yun, madami. Pero ang priority, ibig sabihin isa. Siya lang ang number 1. Sa'yo mo, kaya may kantaan yung part yung ano, sa aking buhay, ay puso, ikaw ang number 1. Ay sa aking puso, you're the only one. Diba? Pag inisip mo yun, parang love song para sa kapwa, no? Pero yun po ay awit para sa Panginoon. Sa aking buhay, ikaw ang number 1. Sa aking puso, you're the only one. Because there can only be one important thing in your life, God or money, you choose. Parang sa General Luna lang, ano? Ayun, kayamanan o ang bayan, pumili ka. Yun ba yun? Okay, ganun siyang sinabi. Ngayon naman po para sa ating mga Kristiyano, ang Diyos o ang pera. Because you cannot serve two masters. At for where your treasure is, there your heart will be also. Gusto niyo po ba na pag dumating ang Panginoong Jesus ay maabutan niya kayo na ang puso ninyo ay nasa isang ibang bagay at hindi sa Kanya? Halungkot po yun. At sa totoo lang, nakakatakot po na maabutan tayo ng Diyos na gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan niya. Kaya po, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Okay po? Para hindi po tayo matatakot, meron din pong verse sa Bible na dapat tayo namumuhay ng tuwid at tapat para hindi po tayo nag-aalala na paano kung dumating na si Lord ngayon. Meron kang confidence na pag dumating ang Lord, ginagawa ko kung ano yung gusto niyang gawin ko sa buhay ko. Praise God. So we choose. Sino po ba ang ating master? God or money? At praise God, dahil tayo pong binago na ng Diyos, tayo nakakilala na sa Diyos at tinanggap na natin siya sa ating buhay, we are now slaves to God. Sabi po sa Romans 6, verse 17 to 18. But thanks be to God that you were once slaves of sin, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Tayo na po ngayon ay mga alipin na katuwiran. We are now slaves to righteousness. Yung po ang goal dapat ng isang Kristiyano, na tayo ay servant or slave ng righteousness, ng slave ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang nakakalungkot po marami, they are confessing that they are Christians, pero sila po ay alipin pa rin ng kasalanan. Mayroon po ba ditong ganon? Huwag po tayong mag-alala. Because the Lord, today, the Lord will set you free from the entrapment of sin, from the slavery of sin sa ating buhay. Pag inuna po ang kayamanan,
Kaysa sa Diyos, tayo po ay nagkakasala. Pero napakabuti po ng Diyos. Dahil sabi niya sa kanta kanina na ang pag-ibig ng Diyos, it's high, it's wide, it's long, it's deep. Ganun po kalawak ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya kung tayo man po nag-i-struggle sa kasalanan, nag-i-struggle sa kung ano ipaprioritize sa ating buhay, huwag po tayo mag-alala because we have a God who is forgiving and He is just to cleanse us from all unrighteousness. Yun po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. So ano po ang kailangan natin gawin? Heart check. Sabi nga po natin, heart check. Ayan. Yan po paborito ng mga kabataan, heart check. Okay? Saan po ba nakaset ang mga puso natin? Nasaan ba ang puso mo ngayon? Mamaya, nasa church ka nga, pero yung heart mo ang iniisip ay, okay, nasa ibang bagay. Nasaan po ang puso natin? Are we truly in love with the Lord? Dapat po mahal na mahal natin ang Diyos. Kasi once na mahal mo na ang Diyos, naku, susunod na po yan lahat. Wala ka nang ganang magkasala, wala ka nang ganang gumawa ng mga bagay na hindi magpapasaya sa Panginoon. Kasi you are consumed by your love for the Lord. And also, yung love ng Lord ang dumadaloy sa buhay mo. So pag ang Lord po nag-provide sa inyo, kasi may open heaven po sa ating mga nag-o-obey sa Kanya, paano naman po natin gagamitin yung blessings na yun? Ang prayer po dapat ng bawat isa ay magamit natin ito to glorify the name of God. Because yung provision ng Lord ay laging nakadesign para i-glorify ang Kanyang pangalan. Balikan po natin yung Psalm 23. Yung verse 6, last verse po ng chapter na to. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Minsan po, ang naaalala lang dito ng mga tao ay yung first part, yung surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Wow, thank you, Lord. Pero may kasunod po ang sinabi ni David eh. Ano po sabi niya? I shall dwell in the house of the Lord forever, or as long as I live. Napakaganda po ng awit kanina na nothing will compare to this place where I can see you face to face. Alam niyo po dapat sa mga Kristiyano na ang pinakamahalaga ay yung lugar kung saan nararanasan mo ang presensya ng Diyos. Kaya mo nakakalungkot kapag mas pinipili minsan ang mga bagay ng mundo kaysa yung mga bagay na para sa ating Panginoon. Because there's nothing better than being in the presence of God, experiencing His glory. Yun po ang tunay na Kristiyano. Meron pong nagaya ng swimming, Sunday. Minsan lang naman. Paano pag dumating na si Lord? Nasa swimming pool ka. Joke lang po. Pero, ano po ba ang priority natin sa buhay? If you truly understand, at kung talagang naranasan mo ang grace and mercy at goodness ng Lord sa buhay mo, wala ka nang ibang hahanapin pa. Ang nasabihin mo na lang, I shall dwell in the house of the Lord all the days of my life. All the days of my life, I will stay in the house of the Lord. Hindi naman po literal. Nandito na lang po tayo, no? Sa church po, Pero yung kahit saan ka magpunta, you make it a priority to be in the presence of God. Kung nag-spend ka ng oras, mas madaming oras sa mga lugar kung saan wala ang presensya ng Diyos, kakalungkot po yun. You are not living the fullness na in-offer ng Lord para sa ating mga Kristiyano. Kaya po, kapag naranasan na natin ang goodness, mercy ng ating Panginoon, lahat po nararanasan yan, hindi po ba? Let's make a decision to dwell in the house
It doesn't matter po kung 5 years na lang ang meron sa buhay natin. Kahit 1 year na lang, hindi po natin alam eh. Pero kung binigay niyo po yun, para sa Panginoon, higit pa po ang 10 years na hindi binigay. Higit pa po yun kaysa sa 10 years na hindi naman binigay ang oras na yun sa ating Panginoon. Ang prayer po, dapat ng bawat isa ay, Lord, sa buhay ko na ibinigay ninyo sa akin, yung natitirang oras ko, yung natitirang years ko, may it be lived to glorify you. Di mo ba? Yung mga kabataan, baka kaya po siguro mas marami silang ano lang sa buhay kasi feeling nila mahaba pa ang oras nila, no? Pero sabi ko nga po sa kanila, ang dami ko pong kakilala na kung kailan medyo may edad na tsaka lang nila na-realize na dapat pala maglingkod kay Lord at sinasabi nila, sana pala nung bata pa lang ako. Kaya po, whether sa tingin po natin, konting panahon na lang tayo nandito sa mundo, or mas mahaba pang panahon, wala lang naman po yun eh, kung ilang years, kung ano, ang nagka-count po ay kung nabubuhay ka ba para sa ating Panginoon. Are you living your life na ang master mo ay ang Diyos? Sino ang master mo? Sabihin mo muna, meron silang joke, sabihin mo muna, please master, bagay sila, Pero sino ba ang master ng buhay mo? Kanino ka ba nakadepende? For where your treasure is, there your heart will be also. At alam niyo po ba, the greatest treasure na mayroon tayo, na mararanasan natin, is when we dwell in the house of the Lord. When we dwell in the presence of the Lord. Siguro po baka mauiyan kayo sa akin or ano, pero kahit po, kunin nyo na lahat. Yung bahay, yung gamit, lahat, pati yung mga kaibigan. As long as I'm dwelling in the presence of the Lord, as long as I'm in the presence of the Lord, yun na po yung kapunuan ng buhay ko. Kayo po, ano po ang kapunuan ng buhay ninyo? Pag po binasa niyo din kasi si David, hari po siya eh. Nasa kanya na po lahat. Pero ano pang sinabi niya? Na goal ng buhay niya? That he wants to dwell in the house of the Lord all the days of his life. Yun po ang greatest treasure ng buhay niya. Bakit? Kilala niya po ang Diyos. Alam niya po na pag meron ng Diyos, lahat, isusunod na sa buhay niya. Kaya tayo po, bata, matanda, kabataan, mga magulang, paano po ba natin iti-treasure ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Kasi kung wala lang po sa atin ang presence ni Lord, you are missing out on the best thing na mararanasan mo sa iyong buhay. Kasi the best po talaga pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. So the provisions of God, goodness and mercy, it will follow you. Tama nga naman, it will follow you. But the greatest treasure must be being in the house of the Lord. The greatest treasure must be when you are in the presence of the Lord. Kaya po sana, sa oras na ito, makapag-desisyon po tayo na hindi na natin ipagpapalit pa muli ang presensya ng Diyos sa anumang bagay na ino-offer ng matulad. Mayroon po akong mga kakilala na mga likod ng Diyos na parang bang wala ng gabi sa kanila, 24/7, talaga, kung ano yung pwede nilang gawin for the kingdom of God, yun na talagang gagawin nila. Pag inisip nyo nga po, parang pigang-piga po sila. Dahil talagang ang inuuna nila ay ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. At alam niyo po kung anong nakita ko sa kanila, kung ba't nila nagagawa yun? Kasi mahal na mahal po nila ang Diyos. At pag mahal na mahal mo ang Diyos, mamahalin mo din kung sino ang mga mahal niya. Sino po ang mga mahal ng Diyos? Yung mga tupa. Yung mga tupa po niya. Kaya kung ikaw, mahal na mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa mo, magmamalasakit ka sa kanila, kaya naman doon nagkakaroon ng pagkakataon na ibinabahagi mo rin si Kristo sa kanila. Kaya po sa oras na ito, yun po ang ating mensahe ngayong umaga, that the Lord will provide all of your needs.
Sa lugar na ito, ano sabi ni Abraham? On the mount of the Lord, it shall be provided. Provisions will always come after obedience. Kaya po sana po, no, yung mga puso natin, magkaroon po tayo ng desire na lagi-lagi susundin ang ating Panginoon. At pag yun po ang ginagawa natin, hindi na po tayo makakaranas ng pagkukulang sa ating mga buhay. The Lord will always provide because surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. At sasabihin naman po natin, I will dwell in the house of the Lord forever. Oh, nakakatuwa po, no? Yun po ang pangako at salita ng Diyos sa ating mga buhay. Lagi lang po natin tatandaan, our God is our supplier, our defender, our God is our comfort. Ngayon naman po, the choice is up to us. Sino po ang pipiliin natin master ng ating buhay? Is it God or money? Because you cannot serve two masters. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Praise the Lord God. Glorify your Jesus. Napakabuti po ninyo sa aming mga buhay. Wow! Thank you, Lord Jesus, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na tapat at hindi nagbabago. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay totoo. Hindi magbabago ang iyong mga salita, Panginoon. At ang sinabi mo sa iyong mga salita, where our treasure is, there our heart will be also. Lord, sa oras po na ito, saliksikin niyo po ang aming puso. Ano nga po ba talaga ang priority ng aming mga buhay? Sino po ba talaga ang master ng aming buhay? And Lord God, kung makita man po ninyo na hindi kayo ang number one sa aming buhay, Lord, isinusurrender po namin ito sa iyo sa oras na ito. Lord, we surrender, Lord God, lahat-lahat ng mga bagay na mas inuuna namin kaysa sa iyo. Lord, dahil alam namin na kapag ikaw ang inuna namin, kapag ikaw ang sinunod namin, provisions will follow sa aming mga buhay. So Lord God, at this moment, we just surrender everything. We surrender our love for money. We surrender our love for our career, for our businesses. At ito po ay ititrade namin, Panginoon, ng provision na nagmumula na sa iyo. Hindi na po kami aasa sa kung ano yung kaya namin gawin, sa kung anong kayo pa ang dapat namin gawin. Lord, kami po ay aasa sa iyo, our great provider. At kayo po, Panginoon, ang mag-open ng doors of blessings sa ating mga buhay. Hindi na po namin kailangan masyadong maghirap. Kumayod ng kumayod. All we need to do is to trust in you. And we know that when we obey you, Lord God, you will surely provide sa aming mga buhay. So Lord God, sa oras na ito, amin pong idinedeklara ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Kalayaan, Panginoon, sa pagkaalipin sa kasalanan. Lord, we declare freedom sa pagkaalipin sa pagmamahal sa salapi, Panginoon. And Lord, we declare freedom sa pagkaalipin sa pagmuna sa ibang mga bagay kaysa sa iyo. Lord, we were once slaves to sin, but now, Panginoon, kiniklaim na namin that we are now slaves to righteousness. Lord, maraming salamat dahil ngayon kami malaya. Malaya na sa kung anumang pagmamahal sa mga material na bagay. And Lord, we just declare over our lives, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, nang iyong pag-ibig ang bumuhos mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Maranasan po nila ang iyong pag-ibig sa kanilang mga buhay. Despite their sins, despite our sins, Lord God,
You will cleanse us from all unrighteousness, Lord Jesus. Receive the cleansing that comes from Jesus right now. In Jesus' name. In Jesus' name. At Lord, ang iyong pag-ibig, ang babalot sa bawat isa. At mararanasan ng bawat isa. And because, Lord God, naranasan na namin ang pag-ibig mo, naranasan na namin ang pagpapala mo, ang provision mo sa aming mga buhay, we will choose to dwell in your presence all the days of our lives, Lord God. Hanggang kami nabubuhay, we will choose to spend it in your presence, Lord God. Dahil naranasan na namin ng iyong kabutihan sa aming buhay at alam namin hindi doon nagtatapos sa nangyari nung nakaraan. You are actively working today and you will do it again and more in the future, Lord Jesus. Greater things are yet to come sa buhay mo. Kaya declare it in the name of Jesus. Declare the word of God by faith sa iyong buhay. Dahil kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, surely goodness and mercy will follow you. Praise God. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagpalakas sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na nag-assure sa amin na ikaw ang aming good shepherd, na hindi mo kami pababayaan. Kami iyong iingatan. Anumang plano ng kaaway sa aming buhay ay hindi mananaig sa pangalan ni Jesus. Dahil meron kaming shepherd na nagbabantay sa amin, nagpo-provide ng aming pangangailangan, shepherd na nag-iingat sa amin, shepherd na idinadala kami sa napakainam na lugar. Ikaw ang aming kasama, aming Panginoon. At hindi namin ito ipagpapalit sa kahit anumang bagay. All we need is you, Lord God. Sabi nga po sa awitin kanina, we need you. We need you in our lives. Every hour, we need you, Lord God. Ikaw lamang. Wala nang iba. Dahil alam namin, pag ikaw ang aming kasama, all things, every good thing, will follow, Panginoon, sa aming mga buhay. So, Lord God, at this moment, we make a commitment, Panginoon, that we will put you first. We will prioritize you, Lord God, sa aming buhay. Hindi na ang gusto namin, hindi na ang gusto ng laman, at higit sa lahat, hindi na ang kasalanan. Ikaw nang mamumuna, ikaw nang mag-guide sa amin. Dahil alam namin saan niyo man po kami dalhin, ito yung pinakamagandang pastulan na ipinipare ninyo sa amin na iyong mga anak. Lord God, strengthen us, empower us, Lord Jesus, na ikaw ang lagi namin pipiliin sa aming mga buhay. Ikaw na ang aming master simula sa oras na ito. Wala nang iba pa. Ikaw ang uunahin, ikaw ang number one sa aming buhay, at sa aming puso kayo lang ang only one, Lord God. Lord, salamat po sa iyong grace, salamat sa iyong love, salamat sa kalayaan na ipinagkaloob ninyo sa amin, na ngayon kami ay yung servant, Lord God, na susunod lamang sa kung ano ang nais mong ipagawa sa amin. Lord, right now, we declare blessings upon blessings, favor upon favor over the lives of your children, Lord God. Hindi mananakaw ng kahit sino, hindi mananakaw ng kahit sino kaaway ang pagpapala na ibubuhos mo sa kanilang mga buhay. And Lord God, we pray that you give us the knowledge and the wisdom sa kung paano po namin i-handle ang mga blessings na nagmumula sa iyo. May we use it for your kingdom purpose. And may we use it to glorify your name. Because everything is from you, to you, and for you, Lord God. Lord, maraming salamat po muli sa buhay ng iyong mga anak.
Lord, dalangin ko po na ang bawat isa ay mararanasan ang rumaragasang pagpapala na nagmumula sa iyo. And that you will empower them to be obedient to your words, Lord. Lord, maraming salamat po muli sa pag-asa na dala ng iyong mga salita. Ito nga po ay aming pangahawakan saan man po kami magpunta. Lord, we glorify you, we praise you, we claim it all now in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Pagpuli po sa ating